Ayan, maraming magandang umaga po sa ating minamahal na pastoral coordinator, Brother Berhel and Brother Alvin. Good morning po sa ating lahat. Tumako na po tayo sa ating Word of God. So, ayan po yung title na napili ko, Fix Our Eyes on Jesus. So, bago po tayo dumako sa ating pagbubulay-bulayan, maaari po manalangin po muna tayo sa oras na ito. Hallelujah, dakilang Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo, sa pag-ibig mo, Lord, sa bawat isa. Tunay nga, Panginoon, ikaw yung dakila na tapat at maaasahan sa buhay namin. Lord, sa oras na ito, patuloy na samahan niyo po kami, i-guide niyo po kami sa bawat gagawin namin. Lord Jesus, kayo po yung magbigay sa akin ng karunungan nagmumula sa inyo. Holy Spirit, we welcome you in this place. Thank you, Lord, sa kabutihan mo. Sa inyo ko na po binabalik ang mataas na papuri at parangal. In Jesus' name we pray. Amen. So, ayan po, fix our eyes on Jesus. So, bakit nga ba natin kailangang ituon ang ating paningin kay Jesus? So, basahin ko po sa Hebrews 12 verse 2. Mas maganda po sa Tagalog. Sabi dito, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa kanya nakasalalay ang ating pananampalataya. Mula simula hanggang katapusan, dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus. At siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Wow! Napakabuti ni Lord. Siya yung pinaka-the best na talaga namang walang katulad, 'di ba? Kasi 'di ba sa buhay natin dito, parang sobrang hirap na may isang bagay ka na pinagpopokusan pero hindi pa rin 'yun sapat. Pero si Jesus, lahat ng 'yun, 'di ba? Lahat ng 'yun nakatuon. 'Yun po. So next slide na po tayo for number 1 na po. 'Yan, for encouragement. Bakit nga po ba? Para sa panghihikayat, why do we need to fix our eyes on Jesus? So bakit nga ba kailangan nating ito ng ating mga mata kay Jesus? For encouragement. So let us consider Him. So bakit nga po ba natin i-consider siya? So according to Hebrews 12 verse 3, consider Him who endured such as opposition from sinner so that you will not grow weary and lose heart. So, 'di ba pagka iisipin natin, si Jesus, nagtiis siya dito sa mundo. Tiniis niya lahat ng mga sakit, paghihirap dito para ma-save tayo. Ang sarap sa pakiramdam na si Lord nagbibigay na 'di ba ng encouragement sa atin, although sa salita niya, pero hindi pa rin natin sinisik yung word niya. Paano tayo ma-encourage? Paano tayo patuloy na babaguhin ni Lord kung hindi po natin sinisik yung salita niya, 'di ba? Sabi dito sa B, Jesus is the supreme example of willingness to suffer in obedience. So si Jesus yung napakataas na willingness to suffer. 'Di ba minsan 'di ba sa leader natin minsan may iniutos sa atin, sobrang hirap pa nating sundin. Kasi may mga bagay-bagay pa tayong iniintindi. Pero si Jesus, hindi po siya nagreklamo. 'Di ba pumunta siya dito sa lupa. Siya na yung Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari. Pero nag-sacrifice siya para pumunta dito. Para mag-share ng word of God, para maligtas tayo sa kapahamakan. Amen po ba? 'Di ba? Sumunod siya sa Diyos natin. Sumunod po siya. Sobrang hirap po ba, natatandaan ko lang nung nakaraan na training, sabi po ni Pastora Leonor po ata yun. So, pagka nag-share po tayo, example sa online gathering, 'di ba? Sobrang minsan nahihirapan pa tayong mag-share ng ng link sa mga
sa mga ka-friends natin sa Facebook or whatever man, sobrang nahihirapan pa tayo kasi minsan parang nagda-doubt tayo. Pero 'di ba, ayun po yung minsan laging din sinasabi ni pastora na, um, lagi nating i-share, lagi tayong mag-ano, connect sa ibang tao, sa mga hindi pa nakakakilala sa Diyos. So ayun po yung binibigay nila sa'tin na ano, kailangan sundin. 'Di ba po, sabi, "He endured the cross." Sabi, tiniis niya lahat ng sakit, yung sakit na, iniwan na siya ng lahat, pero nandun nananatili siya na alam niya yung goal niya para maparangalan ang Diyos natin na buhay. So sabi diyan sa ignore the shame. So hindi pinansin yung kahihiyan. 'Di ba napako siya sa cross, although ano, may choices naman si Lord para pumili na, "Ay, pagka namatay ako gan'to na lang sana." Pero pinili pa rin niya na mapako sa cross para dalhin lahat ng mga kasalanan natin. Minsan naalala ko lang sabi ni tatay sa'min na dapat yung pagka nagkakasala, hindi po natin pinapatagal. Yung gumagawa po agad tayo ng paraan na or mag-sorry agad tayo sa Lord, mag-repent agad tayo sa mga kasalanan natin. Hindi yung nakagawa ka na nga po ng kasalanan, 'di ba, kinabukasan ka pa nag-sorry or ano, sa mga susunod na araw, parang mas lalong dumadagdag ng dumadagdag kung tayo as a tao, 'di ba, nagkakasala pero dapat humingi agad tayo ng tawad sa Diyos. So, then sa pangalawa po, next. Ayan, for consistency, bakit nga po ba hindi hindi nagbabago yung Diyos? So, Hebrews 13 verse 8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Si Jesus, simula noon hanggang sa kasalukuyan, hanggang sa ngayon at sa hinaharap, 'di ba? Nananatili siyang si Jesus. Tayo po kaya bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya kay Lord, hanggang kailan yung pagkakaroon natin ng consistent sa pagbabasa ng Word of God, sa pagpe-pray, kung dun pa lang po hindi na natin nagagawa sa pagde-devotion, parang, napaka-inconsistent natin sa mga bagay-bagay. Eh, yun pa lang yung mga iniutos ni Lord, 'di ba? Sabi nga kanina yung pagkakaroon ng obedience. Kung dun pa lang hindi ka na sumusunod, how much pa kaya po sa ibang bagay na ipapagawa sa'tin ni Lord. Sabi nga po hindi siya nagbabago no noon, ngayon at magpakailanman. So Jesus starts and ends will. He was consistent, his prayer life. So, kumusta na po ba yung prayer life natin ngayon? Nagkakameron na po ba ng ano, parang kumukonti na po ba or wala na po bang kasagutan? So, humingi po tayo kay Lord. Sabi nga po, 'di ba, iniiyak ni Lord yung mga panalangin niya. Sabi diyan sa John 4 verse 34, He was consistent in demonstrating His love. Yung pinaka. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay ang tuparin ng kalooban na nagsugo sa akin at tapusin ang pinapagawa niya sa akin. Wow! 'Di ba yung pagkain, nagugutom na yung mga alagad ni Jesus, pero ito yung sinagot ni Lord. Sinasab Sinasabi sa kanila ni Jesus, pagkain ko ay ang tuparin ng kalooban ni Lord. Tayo po kaya pagka nagugutom, ano po kayang sagot natin? Kakain ako. 'Di ba? Pero yung sagot ni Lord, tuparin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang pinapagawa niya sa akin. Tayo po kaya pagka may mga pinapagawa sa atin yung mga leaders natin, natatapos po ba natin? Sana naman natatapos natin. So yun po. So he was started and according to Hebrews 5 verse 7, he
started and ended his ministry and prayer. So nagsimula si Jesus sa pananalangin at sa huli, prayer pa din yung ginawa niya. He was consistent in doing God's will. Ayun po. Nagagawa pa po ba natin yung God's will? O may mga doubt na po ba sa puso natin ngayon? Dapat po, pray lang tayo, continue to pray and obey the Lord. Kasi ayun po yung the best commitment natin kay Lord. Kung nagpe-pray tayo ng hindi po yung example sa gabi, nagpe-pray ka, antok ka na. Tapos, ang sabi mo lang, thank you Lord, amen. Wag naman po ganun. Kasi yung kausap natin, ayun yung pinaka-highest God. Siya yung Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari. Di ba? Dapat meron idulog natin. Kung pwede po, iiyak natin sa Diyos kung ano po yung mga hinihiling natin. Then sabi dyan sa Jesus never give up. So, si Jesus hindi siya nag-give up. Ang dami ng mga taong parang hindi siya pinapaniwalaan, pero hindi po siya nag-give up. Sana tayo din gano'n. Pagka may mga tao tayong sinashare ng Word of God, hindi po tayo marunong give up. Tayo po yung unang magkakameron ng encourage na alam natin na at the end of the day, itong taong to makakakilala sa Diyos. Ayan. Next, malapit na po ako matapos. Ayan. Jesus as our example. So, sabi dyan sa 1 Peter 2:21, to this you were called because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in His steps. So, ayan. Sabi nga dyan, pagtitiis, paghihirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. Kung nahihirapan man tayo sa oras na ito, kung may mga bagay man na nagpapahirap sa atin sa oras na ito, bahagi yan. Bahagi yan ng pagkatawag sa atin ng Diyos. Sana po, parang umalis tayo sa comfort zone natin, sa box natin, para ma-reach natin yung God's will ni Lord. Hindi yung tayo-tayo lang masaya sa sarili natin, 'di ba? Leaving you an example that you should follow in His steps. So maging maging tagasunod tayo kung ano yung mga iniutos sa atin, hindi yung puro reklamo pa. May naririnig pa tayong reklamo. Jesus is our great example of trust, commitment to God's will, prayer, overcoming temptation and suffering, and of seeking the joy of completing the work to which God has called us. So, sa pagtitiwala, kumusta na po ba yung pagtitiwala natin kay Lord? Kumusta na po ba? Commitment to God's will. Yung commitment natin to share the word of God, laging sinasabi yan sa atin ni Pastora. Prayer, overcoming temptation and suffering. Lahat ng yan sinubok si Lord, pero lahat ng yan nalampasan niya. Tayo pa kaya bilang isang mga tao na pinagtagumpayan na ni Lord yung mga bagay-bagay dito sa mundo. Hindi po kayang-kaya po natin yan na mapagtagumpayan, basta lagi po tayong humingi ng tulong sa Diyos. Di ba po, sabi sa John 15 verse 5, sabi doon, Hallelujah, Jesus. Kung hiwalay tayo sa Diyos, wala tayong magagawa. Kung lumalayo na tayo sa Diyos, paano pa po ba yung mga commitment natin, yung prayer natin? Minsan, baka tinatamad na po tayo, puro na lang kasalanan yung mga nagagawa natin. Di ba po? Dapat maging great example tayo bilang isang mga Kristiyano na nakakilala sa Diyos. Hindi po yung tayo po yung una ding gumagawa ng kasalanan na hindi naman dapat kalugod-lugod sa Diyos, di ba? So, dapat bilang tayo, maging din tayo, makita yung glory ni Lord. Hindi po yung
sabi nga ni Brother Eddie, hindi lang Sabado at Linggo tayo yung napupuspos ng espiritu, dapat araw-araw. Kasi pagka gano'n, pagka Sabado at Linggo ka lang maka-Diyos, yung other day mo puro ka na gumagawa ng kasalanan, parang ang pangit naman tingnan. Saan makikita yung glory ni Lord dun, 'di ba po? Dapat araw-araw, hindi yung namimili ka lang ng araw at gantong araw po mag-aano ako, magko-commit ako, gantong araw ayoko na, kasi wala namang ginagawa. Ito yung personal commitment natin kay Lord na dapat ituon natin yung paningin natin sa Diyos, kay Jesus. Kung mababasa niyo po sa John, napakabuti ni Lord Jesus, kasi alam niyo po, umaga pa lang yung naglalakad na si Jesus para mag-share ng word of God. Napaka-humble niya, 'di ba? Tayo nga minsan, 'di ba, umaga tinatamad pa gumising, tinatamad pa kung gantong oras ka ba gigising para mag-share ng word of God. Pero si Jesus hindi nagrereklamo, maglalakad pa siya, sobrang layo, pero gano'n yung sacrifices na ginagawa niya sa'tin. Sana po ma-appreciate natin 'yan bilang isang Kristiyano na minsan nakakagawa ng kasalanan. Sabi diyan sa We Can Live Like Jesus, dapat mamuhay tayo ng ayon kay Jesus, yung katulad ni Jesus. Kahit na hindi man katulad na katulad, pero nandun pa rin yung maa-adapt natin kung ano yung ginawa niya. Yung pag-share ng word of God, yung pagpe-pray, pananalangin, yung pananampalataya natin mas lalong tumataas, hindi po yung bumababa. Tsaka yung puso natin, 'di ba, dapat nag-aalab. Nag-aalab na mag-share ng salita niya sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga hirap na dadanasin natin dito sa mundo, pero nandun pa rin yung pagtitiwala natin sa Diyos. 'Yan. So dito na po tayo sa conclusion. Ayan. So in the midst of our struggle and suffering, don't forget to fix our eyes on Jesus. Let us consider Him and always be consistent like Him. Sa kabila ng mga struggles natin sa buhay, mga paghihirap, wag po nating kalimutan, dapat ituon natin yung mga mata natin, mag-focus tayo sa kung ano yung goal. Yung goal natin is to praise God, hindi po yung maparangalan yung sarili natin, para hindi po yung purihin ng ibang tao, 'di ba? Gumawa po tayo ng yung Jesus, yung goal natin is si Jesus, hindi po yung ibang tao. Although may mga tayo, may mga leaders tayo, pero yung personal commitment po natin kay Lord, 'di ba? Let us consider Him and always be consistent like Him. Dapat maging consistent tayo. Hindi yung consistency lang na pagkasama na natin yung mga natin, tawag dito, mga ka-workers, kamanggagawa. Amen po ba yun? Ayan, praise God. Sa Diyos po yung kapurihan.